Hi mga Pits! Jam again, ang inyong ka-term vlogger. Welcome back to our page. At for today's video, ating tatalakayin muli ang isa sa mga concern ulit ng ating mga kalabada. At nahagilap natin ulit ang concern na ito sa atin sa laundry page. So mga B, ang question nyo po ay eto. Hello po, looking for best advice, solution na ibigay ni laundry attendant sa ibang customer ang labada. Dumating yung may-ari ng laundry na naibigay sa ibang customer. Pumayag kami na babayaran yung damit since hinahanap na niya at susuotin na. Pwede po bang makipag-deal sa amount na sinisingil nila? So, ayan, napakaganda na episode natin mga pero inom muna tayo ng kape. Kasi hindi rin biro yung amount na babayaran natin pag gano'n. And yes, ano nga ba yung dapat po natin gawin kapag gano'n na naibigay natin yung labada or yung damit ng customer sa ibang customer. Imagine nyo yung 8 kilos na isang load, yun na lang. Sabihin na natin isang load lang yung naibigay natin sa ibang customer. Gaano karami yun na babayaran natin. And yes, mga B, kung may proof talaga na wala natin yun or naibigay natin sa ibang tao yun, yes po, babayaran po natin siya. And regarding naman kung bang negotiate natin yung amount, pwede naman. Depende pa rin po sa customer yon kung papayagan nila tayo. Pero ang sakit po sa bulsa nun. So para maiwasan, yun na lang yung pag-usapan natin ngayon. Para maiwasan po natin yun, ang una po natin ginagawa is lagi tayo mag-i-issue ng any receipt po or katibayan na nagpalit tayo or binigay niya yung labada sa atin, tinanggap natin sa kanya si labada. So, hindi niya pwedeng i-claim yung kanyang pinalondry nang wala yung receipt na yon. Wag na wag kang bibigay ng damit nang walang resibong kapalit. Kasi nangyari din siya sa akin. Yes, nangyari din siya sa akin. Ayun nga, nangyari siya. Nung nangyari siya sa akin, naibigay ko sa ibang customer yung labada niya. Tapos, ang nangyari, nung nagkiklaim na yun talagang customer namin, may dalang resibo, sa kanya nga yung labada na yun. So, bakit ibinigay ko yung labada sa ibang tao na wala naman hawak na resibo? Hindi ko na-isip. So, yun, ayun, medyo masakit sa bulsa siya at talaga naman kasalanan ko yun. So, para maiwasan mga biha, palagi tayong mag-issue ng resibo at huwag nating hahayaan na mawala din nila yung receipt. Kasi sasabihin natin sa kanila na i-claim nila yung damit ng dapat nagbibigay ng resibo sa atin. So, ganun lang siya. Ituro din natin sa mga staff at sa mga tao natin yon para maiwasan natin yung gano'n na naibibigay natin. Kasi ang dali lang pong gawin ng mga modus yan. Paano? At sino ba yung mga tao na kumukuha ng labada na hindi naman sa kanila? Ginagawa ba talaga to? Yes, ginagawa po ito. May dumadating na mga tao sa laundry shop natin, nakikita ang cabinet natin, may pangalan doon yung kada damit, tama po ba? So, alam agad niya yung information ng labada. So, nakita niya, Abby, ma'am, kiklaim ko na po yung damit ko. Anong damit? Siyempre, tatanungin ng staff. Yung kay Abby po, ayan po, sa akin po yan. O, diba? Kasi nakita nila. Ang daling sabihin, ang daling banggitin, kasi nakikita po nila yun sa cabinet. So, ang gagawin nyo po, hingi nyo po yung receipt. So, ganun lang po siya kadali para maiwasan natin yung magbayad po tayo. At magkamali po ng pagbibigyan. Mahirap po talaga. Kaya, for more info po, na gusto nyo pang mas matutunan dito, mag-follow at mag-subscribe lang. God bless!